Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Tyrone, taong 1985, probinsya ng Negros. Sa lungsod ng Bago, nakatira ang pamilya ni Tyrone. 25 taong gulang at bunso sa 3 magkakapatid. Ang kanilang mga magulang, sina Mang Pedring at Aling Gina, parehong senior citizen sa panahong ito. Ngunit nanatiling masigla, iginagalang sa kanilang komunidad. Hindi lamang sa kanilang barangay kilala ang pamilya, kundi maging sa mga karatig na baryo. Pinapantayan sila pagdating sa respeto at kasaganahan. Malawak ang mga lupain ng tubuhan at palayan. Meron din silang sari-sari store sa tabi ng kalsada, dinaraanan ng mga tricycle at jeep. Sila rin ang pangunahing pinagkukunan ng sariwang tuba mula sa kanilang nyogan. Kaya naman, hindi kailanman nagkukulang sa pagkain at pang-araw-araw na pangangailangan ang pamilya. Sa pagkainan palaging may ulam, gulay na pitas mula sa taniman, isda o karne mula sa pamilihan, at minsan may mga pagkaing espesyal na dala ang mga kapatid. Kaya tinahangaan sila ng mga kapitbahay, hindi lang sa kasaganahan, kundi pati na rin sa pagkakaisa at samahan ng kanilang pamilya. Meron pang 2 nakakatandang kapatid si Tyrone, si Danny. Ang panganay na 30 taong gulang, isang negosyante sa Bacolod. Kilala sa pagiging masinop at maparaan, palaging abala sa pag-aasikaso ng mga tindahan at iba pang pinapasok na negosyo. Si Mencio naman, ang pangalawa, 28 taong gulang, isang seaman. Madalang siyang umuwi dahil laging nasa barko. Ngunit tuwing bakasyon, lagi may imported na pasalubong para sa pamilya. Mga gamit, tsokolate, at kung ano-ano pang hilig ng bawat isa. Sa kanilang 3, si Tyrone lamang ang hindi nakapagtapos ng kolehiyo. Ngunit sa kabila nito, siya ang pinakamalapit sa mga magulang. Siya ang palaging karamay ni Mang Pedring tuwing may aasikasuin sa tubuhan, sa palayan, o maging sa kanilang maliit na negosyo. Para kay Mang Pedring, hindi sukatan ng tagumpay ang diploma, kundi ang pagkakaroon ng malasakit at dedikasyon sa pamilya. Kaya isang hapon, habang naglalakad sila mag-ama sa gitna ng malawak na tubuhan, sandaling natigilan si Mang Pedring. Pinagmasdan niya si Tyrone. May halong pagod at pawis ang mukha nito. Ngunit naroon ang sigasig at ang ugali na handang tumulong. Hindi napigilan ni Mang Pedring ang mapangiti. Buong pusong pinagmamalaki ang anak. Anak, balang araw, ikaw ang hahawak at magmamana ng karamihan sa mga lupa natin. Hindi ka man nakatapos ng kolehiyo, alam ko naman eh. Ikaw ang palaging nandito, handang tumulong, nagtitiis at nag-aalaga ng mga pinaghirapan natin. Tandaan mo, Tyrone, hindi lahat ng tagumpay na susukat sa diploma. Ang tunay na mahalaga, marunong kang pahalagahan at ingatan ang pinundar ng pamilya. Maraming salamat po, tatay. Basta nandito lang po ako. Tutulungan ko kayo ni nanay kahit ano pa ang mangyari. Nang mga oras na yun, tila perpekto ang takbo ng kanilang buhay. Maayos ang kabuhayan ng pamilya. Payapa ang pamumuhay. Maliwanag ang kinabukasang nakalaan para kay Tyrone. Subalit gaya ng kasabihan, walang permanente sa mundo. Dumating ang panahon na bigla na lamang gumulo ang lahat. Isang pagbabagong hindi nila inasahan. Isang unos na yayanig sa katahimikan at susubok sa katatagan ng kanilang pamilya. Isang umaga na tila karaniwang araw lamang, maagang nagising si Mang Pedring upang asikasuin ang kanilang bodega.
Bitbit ang maliit na karton. Dahan-dahang itinulak ito papasok habang inaayos ang mga sako ng bigas at tubo. Subalit sa kalagitnaan ng pagkilos, biglang bumigay ang kanyang paghinga. Napaubo ng malakas. Halos mawala ng balanse. Ilang sandali pa bumagsak ng tuluyan sa sementadong sahig. Tay, ano pong nangyari sa inyo? Wika ni Tyrone na siyang unang nakarinig ng pagbagsak. Mabilis siyang tumakbo papunta sa ama. Nanginginig ang mga kamay habang niyayanig ang katawan ni Mang Pedring. Tay, gumising po kayo! Nang marinig ni Aling Gina ang malakas sa sigaw ni Tyrone, kagad siyang napatakbo. Halos madapa pa sa pagmamadali. Gulat at takot ang bumalot nang makita si Mang Pedring, nakahandusay at walang malay. Hindi na nagaksaya ng oras ang mag-ina. Dali-dali nilang isinakay si Mang Pedring. Nagmamadaling bumiyahe papunta sa pinakamalapit na ospital. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanilang pagsisikap, huli na ang lahat. Inatake sa puso si Mang Pedring. Hindi na siya umabot pa. Parang gumuho ang buong mundo ni Tyrone. Ang haligi ng kanilang tahanan. Ang taong tinitingala niya, hindi lamang bilang ama, kundi bilang guro. Gabay, kaagapay sa lahat ng bagay ay wala na. Sa isang iglap, naglaho ang tinig na laging nagbibigay sa kanya ng lakas. Naiwan siyang nakatanaw sa isang bagong bukas na biglang naging malabo at walang direksyon. Sa mismong burol, si Tyrone ang laging nagbabantay sa kabaong ng ama. Habang walang tigil ang pagdating ng mga tao, mga kapitbahay, kamag-anak, kaibigan na nakikiramay, siya naman ay nanatiling nakaupo sa tabi ni Mang Pedring. Waring ayaw lumayo ng isang saglit. Sa bawat paglingon sa kabaong, ramdam ni Tyrone ang bigat ng katotohanan na ito na ang huling pagkakataon na makakasama ang ama. Hindi alintana ni Tyrone ang pagod o gutom. Ang tanging nasa isip niya, manatili doon bilang anak, bilang bantay, at bilang huling saksi sa pamamaalam ng taong naging gabay ng kanyang buhay. Samantala, si Danny ang panganay, abala pa rin sa pakikipag-usap sa mga kasosyo sa negosyo, habang ang iba ay nakikiramay sa kanilang pamilya, nakikidalamhati sa pagkawala ni Mang Pedring. Si Danny naman ay laging nasa gilid. Hawak ang telepono, panay tawag at panay sagot. Paulit-ulit nakikipagkamay sa mga bisitang may kaugnayan sa negosyo. Madalas ay maririnig ang mahina ngunit formal na boses na parabang nasa isang pagpupulong kaysa isang burol. Halos hindi siya makaupo ng matagal sa tabi ng kanyang ina. Sa halip na damayan si Aling Gina sa lungkot, mas pinili niyang ituon ang oras sa mga plano at kasunduan para sa negosyo, mga naiwang lupa. Minsan, mahahagip ng tingin ni Tyrone ang kanyang kuya. Seryosong nakikipag-usap. Para bang mas malaga ang negosyo kaysa sa mismong pagluluksa. Si Mencio naman ay hindi kagad nakauwi dahil nasa gitna pa ng biyahe sa dagat. Sa kabila ng matinding pagnanais na makasama ang pamilya sa oras ng pagluluksa, nagawa na lamang niyang tumawag mula sa barko. Sa kabilang linya ng telepono, ramdam ang bigat ng kanyang tinig habang nakikiramay at nangungumusta sa pamilya. Habang naglalamay, napahawak si Aling Gina sa kamay ni Tyrone. Luwaan, nangangatog ang boses. Anak, ikaw ang palagi naming kasama ng tatay mo. Hindi ko alam kung paano tayo nito. Wala na ang tatay mo. Yung mga kuya mo may kanya-kanyang mundo na. Huwag po kayo mag-alala, Nay. Habang nabubuhay ako, hindi ko kayo iiwan. Ako na pong bahala sa lahat.
Ngunit ang mga pangako, ang mga salita, mas lalo pang naging mabigat dahil sa sumunod na pagsubok. Makalipas ang ilang buwan mula nang pumanaw si Mang Pedring, tila hindi pa rin nakakaahon sa dalamhati ang pamilya. At sa gitna ng pagbangon, isa na namang mabigat na pagsubok ang dumating. Nagsimula lamang ito kay Aling Gina, mga atake ng matinding hika. Nung una iniisip ni Tyrone na marahil dala lamang ng pagod at lungkot. Subalit sa paglipas ng mga linggo ay lalo itong lumala. Unti-unting nanghina ang katawan ng kanilang ina. Ang dating masigla at masiyahing haligi ng tahanan, naging sakitin. Madalas ay nakahiga na lamang sa kama at sa gabi hirap na hirap sa paghinga. Nilalabanan ang bawat pag-atake ng sakit. Para kay Tyrone, napakasakit makita ang pagbabagong ito. Sa bawat hinga ng ina na tila may kasamang pighati. Pakiramdam niya, unti-unti ring dinudurog ang kanyang puso. Doon na nagsimulang lumitaw ang tunay na kulay ng magkakapatid. Si Danny ay mas naging abala sa negosyo. Bihira na lamang kung umuwi. At kapag dumalaw man, sandali lamang. Si Mencio dahil malayo, mas lalong naputol ang ugnayan. Hindi na rin siya madalas makapagpadala ng pera, kung minsan puro pangako na lamang ang natitira. Samantalang si Tyrone, ang naiwan upang akuin ang lahat ng pagbabantay sa lupain, ang pamamalakad ng sari-sari store, at higit sa lahat, ang pag-aalaga sa kanilang ina na unti-unting kinukupkop ng karamdaman. Sa bawat gabing naririnig niya ang hingal at pag-ubo ni Aling Gina, lalong sumisikip ang dibdib ni Tyrone. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatiling matatag si Tyrone kahit siya mismo ay nagdurusa sa pakiramdam na tanging siya na lamang ang natitirang tunay na kasama ng ina. Bago pa man tuluyang lumala ang sakit ni Aling Gina, nagpa siya siyang ayusin ng pamana. Ayaw niyang dumating na sa oras na siya ay mamaalam. Mag-aaway pa ang mga anak dahil sa mga lupa't negosyo na pinaghirapan nilang mag-asawa. Kaya't isang hapon, pinatawag niya si Danny at si Tyrone sa kanilang bahay. Dahil si Mencio ay nakasakay pa sa barko, hindi makauwi. Tinawagan na lamang sa pamamagitan ng telepono. Sa kabilang linya, narinig nila ang mahinang ugong ng dagat at ingay ng makina ng barko. Habang si Mencio'y pilit na nakikinig sa bawat salitang sinasabi ng ina. Mahina na ang tinig ni Aling Gina, ngunit pinilit niyang maging malinaw ang pasya. Danny, ikaw ang panganay. Ikaw ang marunong sa negosyo. Kaya't ang malaking bahagi ng ating tindahan at lupain sa bayan, sa'yo ay papasa. Sana'y pangalagaan mo at mapalago, gaya ng palagi mong ginagawa. Bagyang tumango si Danny. Makikita ang ligaya sa muka. Mencio anak, alam kong palagi kang nasa laot. Hindi ko man alam kung hanggang kailan ka magiging seaman, pero nais kong meron kang mapagkunan kahit malayo ka. Kaya ang ilang lupang sakahan ay para sa'yo. Maaari mong iparenta kung hindi ka pa uuwi. Maraming salamat po, Nay. Babawi po ko sa inyo, pangako. Hinawakan ni Aling Gina ang kamay ni Tyrone. Mas lalong lumambot ang tinig. Tyrone, mahal kong bunso. Hindi ka man nakapagtapos. Alam kong marunong ka din sa lahat ng bagay, anak. Marunong kang mag-alaga at tumulong. Kaya't ang lupang malapit sa bahay, pati ang maliit na tindahan, sa'yo namin ipapamana. Hindi ito kasing laki ng kay Danny at Mencio, pero alam kong kaya mo itong pagyamanin. Huwag kang magtampo, anak. Balang araw maiintindihan mo rin. Mahal na mahal kita. Napaluha si Tyrone. Hindi ang laki ng lupa o negosyo ang nasa isip niya, kundi ang pag-aalala sa ina. Nay, wala naman akong kailangan sa mga yan eh.
Wala akong pake sa mga gamit na yan, Nay. Kahit maliit lang yan, sapat na sa akin. Ang mahalaga, kasama ko kayo eh. Hanggat kasama ko kayo, Nay, mayaman ako. Nagpatuloy ang katahimikan sa silid. Habang sa kabilang linya, nanahimik si Mencio. Si Danny naman, abala sa pag-iisip kung paanong papalaguin ang bahaging iyon ng negosyo. Para kay Aling Gina, magaan ang kanyang loob dahil napamahagi niya ang kanilang pinaghirapan. Makalipas ang 1 taon, tuluyang pumanaw si Aling Gina. Nagbago ang takbo ng buhay ng 3 magkakapatid. Si Danny, dahil sa talino at galing sa larangan ng negosyo ay lalo pang yumaman. Marami siyang naging kasosyong mga incheck na tumulong na palakihin ang kanyang kapital. Mula sa maliit na tindahan na pamana ng kanilang mga magulang, nakapagpatayo siya ng malalaking bodega, sariling truck line para sa kalakal at ilang paupahan sa bayan. Ngunit kasabay ng pag-angat ng yaman, unti-unti ding lumaki ang kanyang ulo. Ang dating simpleng kapatid na maaasahan, napalitan ng taong abala lamang sa negosyo, nakikipag-ugnayan sa mga may kaya. Habang dumarami ang ari-arian, tila naman nababawasan ang oras at malasakit sa sariling pamilya. Si Mencio bilang seaman, nakapag-ipon din ng malaking halaga mula sa matagal ng paninilbihan sa dagat. Gayunpaman, bihira siyang makasama ng pamilya sapagkat madalas nasa biyahe. At kapag umuuwi naman, ilang buwan lamang ang tinatagal bago muling sumampa sa barko. Ang lupang pinamana sa kanya ay hindi direktang naaasikaso ni Mencio. Salip, ipinaarendo niya ito sa mga magsasaka upang may patuloy na kita kahit wala siya. Para kay Mencio, sapat na ito upang mapanatili ang ari-arian ng iniwang mga magulang kahit pa hindi ito mabantayan ng personal. Samantala, si Tyrone lamang ang naiwan sa baryo dahil sa limitadong kaalaman tungkol sa negosyo at kakulangan sa pagkakataon. Hindi siya nakaangat kagaya ng mga kapatid. Nanatili siya sa lumang bahay na iniwan ng mga magulang at doon ay masinop niyang inalagaan ang maliit na lupang napunta sa kanya. Para kay Tyrone, sapat na ang payak na pamumuhay. Ang makita ang lupang minana ay patuloy na namumunga at ang bawat araw ay lumilipas ng may katahimikan. Ngunit sa mata ni Danny, ibang-iba ang kahulugan ng sapat. Isang hapon, nang dumalaw si Danny sa baryo, napansin niyang halos walang pagbabago sa buhay ng bunsong kapatid. Tyrone, kailan ka ba matututo? Hanggang diyan ka na lang ba sa maliit mong palayan? Ako tignan mo, may truck na, may tindahan sa bayan, may mga kasosyo pa. Kung sinunod mo lang ako dati, baka katulad mo rin ako ngayon. Naglalakad na parang hari. Hindi sa lahat ng bagay nasusukat ang pera, kuya. Oo, wala akong negosyo na kasing laki ng sayo. Hindi ako nagkaroon ng pagkakataong makaipon kagaya ni Mencio. Pero ang mahalaga, marangal ang aking pinagkakakitaan. Hindi ako nanlalamang ng iba. Hindi ako nagtataboy ng kapwa para lang kumita. Para sa akin, sapat nang mamuhay ng simple. Hindi ko kailangan ng malaking yaman para maramdaman na nagtagumpay ako. Ang totoo niyan, kuya, mas mahalaga sa akin ang alaala ni tatay at nanay. Mga aral kaysa sa lahat ng ari-ari ang hawak mo ngayon. Natawa si Danny. Para bang walang halaga ang mga salitang iyon. Ngunit isang araw, natuklasan ni Tyrone ang isang bagay na nagpasiklab ng kanyang matinding sakit at galit. Dumating ang balita mula sa isang kakilala sa munisipyo. Si Danny mismo ang naglakad ng papeles para mapasa kanya ang lupang pinamana kay Tyrone. Pumunta si Danny roon, dala ang ilang dokumentong pineke upang baguhin ang titulo. Lahat ay nagagawa dahil sa pera. Nang kumpirmay nito ni Tyrone
Halos gumuho ang kanyang mundo. Wala siyang sapat na pera at kaalaman upang lumaban. Ang tanging yaman na iniwan ng kanyang mga magulang, nais pang agawin ng sariling kapatid. Doon niya nadama ang sukdulang sakit, pait at galit. Hindi lamang dahil sa lupang inagaw, kundi dahil sa pagtatraidor mismo ng taong dapat ay kasama niya sa hirap at ginawa. Nang mabalitaan ni Mencio ang nangyari, tinawagan niya si Tyrone mula sa baryo. Gabi na mga oras na ito. Mahina ang linya. Nasa gitna pa ng dagat ang barko. Kuya, alam mo ba yung ginawa ni Kuya Danny? Pinipilit niyang kunin yung lupa ko, pati ba naman to agawin pa? Sandaling katahimikan ang narinig sa kabilang linya bago nagsalita si Mencio. Alam mo naman yang si Danny, negosyo yung palagi nasa isip eh. Huwag mo nang ipagpilitan, kuha ko sa'yo, hayaan mo na. Maliit lang naman yung lupa na yan. Hindi mo rin mapapalago, malay mo. Kapag napunta sa kanya, mapalago niya. Mas marami pa kayong mapakinabangan. Huwag mo nang gawing problema yan. Tyrone, mas marami pang bagay na kailangang asikasuhin maliban sa maliit na peraso ng lupa. Nabitawan ni Tyrone ang telepono. Hindi makapaniwala sa narinig. Pinilit huminahon. Muling kinausap ang kuya. Kuya, lupa to ni nanay at tatay. Ito na nga lang yung natira sa akin eh. Kung hahayaan ko, ano pang matitira sa pangalan ko? Sa alaala nila. Hindi ko alam, Tyrone, nasa barko ko. Malayo ko dyan. Hindi ako pwedeng mangialam sa gulo niyong dalawa. Basta pagdating ko, saka natin pag-usapan, pero ngayon, ikaw na muna ang bahala. Doon natapos ang pag-uusap ng dalawa. Naiwan si Tyrone na mas lalong nagdurugo ang damdamin. Para sa kanya, hindi lang si Danny ang lumayo, maging si Mencio, na noon ay kinakapitan niya ng pag-asa. Tila wala na ring malasakit. Sa halip na makaramdam ng suporta, mas lalo niyang naramdaman na mag-isa lang siya. Sa gabing yun, habang nakatanaw sa lupang nais agawin ng kapatid, naramdaman ni Tyrone ang bigat ng katotohanan. Wala siyang kakampi. Dahil sa kawalan ng pag-asa, napilitan si Tyrone na humingi ng tulong sa isang kaibigang nagngangalang Marlon. Doon niya nailabas ang lahat ng sakit at hinanakit. Kung paanong unti-unti siyang inalisan ng karapatan sa lupa. Kung paanong inagaw ng sariling kapatid ang lahat ng minana niya sa mga magulang. At kung paanong wala siyang laban dahil sa kawalan ng pera at impluensya, lalong-lalo na ng talino. Nanginginig ang boses si Tyrone habang nagsasalita at halos mabasag sa galit at sama ng loob ang bawat salita. Pilit niyang pinigilan ang mga luha, ngunit dumadaloy pa rin ito kasabay ng pagkuyom ng mga kamao. Tahimik lamang na nakikinig si Marlon, nakakunot ang noo. Hawak-hawak ang sigarilyo na unti-unti nang nauupos. Hindi siya sumabat kahit isang salita. Para bang sinasalo ang lahat ng hinaing ng kaibigan. Nang matapos si Tyrone, doon lamang nagsalita. Mababa, mabigat ang tono ng boses. Pre, mabigat at mahirap talaga ang sitwasyon mo. Kung tutusin, hindi ka mananalo dyan kung pera at impluensya ang pag-uusapan. Hawak ni Danny ang lahat ng yon. Pero may ibang paraan. Hindi ko alam kung maniniwala ka. Pero ito lang ang natitirang daan para makabawi ka sa kanya. Ha? Anong ibig mong sabihin, pare? Kanina sa palengke, may narinig akong chismis eh. Mga matatanda, yung tungkol sa barang. Barang? Yung kulam? Pre, wag mo namang gawing biro yan. Hindi ako naniniwala sa ganyan. Hindi ako nagbibiro, Tyrone. May nagsabi meron daw matandang mambabarang sa kabilang sityo. Marami na siyang napahamak. Mga negosyanteng yumayabang. Mga taong nananakit ng kapwa. Lahat binabarang niya. Isa-isang binabagsak. Pare, hindi ko alam kung matatawa ba ako o matatakot sa sinasabi mo eh.
Barang, talaga bang gaganti ako sa ganung paraan? Paano kung bumalik sa akin yung sumpa? Hindi yan pare, hindi simpleng sumpa yun, barang yun. Kapag tinamaan ka, mahirap nang makawala. Kaya nga ingat ka. Hindi ko sinasabing gawin mo. Pero kung talagang desperado ka at gusto mong ipadama kay Danny na hindi lahat ng bagay hawak niya, baka yun lang ang tanging paraan. Pero tandaan mo pare, may kabayaran nito sa uli. Matapos ang usapan nila ni Marlon, hindi mapakali si Tyrone. Magdamag siyang nag-isip. Balisa, naglalakad sa bakuran at paulit-ulit na bumabalik sa isipan ang sinabi ng kaibigan. Barang, sumpa, ganti. Bulong sa sarili habang nakatitig sa lumang larawan ng kanilang pamilya na nakasabit sa dingding. Sa tuwing nakikita niya ang muka ng yumaong mga magulang, bumabalik ang kirot, ang alaala ng pangako nito na siya ang magpapatuloy ng pamana. Ngunit ngayon, ramdam niya na unti-unting nauupos ang lahat dahil sa kasamaan ni Danny. Teka, kung ano-ano yung iniisip ko hindi tama to. Baka bumalik sa akin kapag ginawa ko yung sumpa eh. Ilang araw ang lumipas. Lalo lamang siyang naiipit. Ang mga tao sa baryo ay kumakampi sa nakakaangat niyang kapatid. Hanggang isang gabi, matapos siyang pagalitan at pagtawanan muli ni Danny sa harap ng ibang kamag-anak, tuluyan ng bumigay si Tyrone. Kung hindi ako maririnig ng hustisya, gagawa ako ng sarili kong paraan. Kung hindi ako makakabawi sa pera, babawiin ko sa paraan na hindi niya inaasahan. Ito ang gabing napagpasya niyang sundan ang mga binitiwang salita ni Marlon. Kinabukasan, bitbit ang kaba at depresyon. Naglakad si Tyrone patungo sa kabilang sitio. Doon nakatira ang matandang babae na matagal nang pinag-uusapan ng mga tao. Isang matanda na bihira lamang makita. Habang papalapit, ramdam niya ang malamig na hangin na parang bumabalot sa kanya. At ang tahimik na paligid, wari nagbabadya ng panganib. Ang kubo ng matanda ay halos natatakpan ng matatangkad na damo. Nakatayo sa gilid ng kakahuyan at sa bawat takbang, lalo siyang kinikilabutan. Ngunit na naigang kanyang hangarin na makaganti. Huminga siya ng malalim, kumatok sa pintuan ng kubo. Narinig niya ang basag na tinig mula sa loob. Alam ko kung bakit ka nandito. Pumasok ka. Doon nagsimula ang kanyang pagpasok sa mundo na hindi niya na mababalikan. Agad siyang sinalubong ng kakaibang amoy, samot-saring halaman. Ang ilaw ng gasera ang tanging liwanag sa loob, kaya't ang bawat sulok ng maliit na kubo, animoy nilalamon ng dilim. Sa isang sulok may mga bote ng insekto, alopihan, gagamba, mga kuliglig na parang buhay pa. May nakatambak din na mga manika na gawa sa lumang tela, tinutusok ng karayom at nakatali ng pulang sinulid. Ang lahat ng ito ay nagdulot ng kilabot kay Tyrone. Mula sa likod ng kurtina ng sako, lumabas ang matandang babae. Payat na payat ito. Balot ng kulubot ang muka. Ang mga mata ay parang lubog na, pero matalim ang tingin. Nakalugay ang mahaba niyang buhok na tila hindi pa nadadampian ng suklay sa matagal na panahon. Ngumiti siya, nakakapanindig balahibo. Matagal na kitang inaantay. Alam ko ang dahilan mo. Diba anak ka ni Pedring? Paano niyo po nalaman ang pangalan ng tatay ko? Nagsalita ng hindi maintindihan ang matandang babae. Walang lihim na hindi nasasaga. Nariyan sa dibdib mo ang bigat at galit. Dala-dala mo ang iyong hinanakit. Sabihin mo, kanina mo gustong ibaling ang iyong puot? Sandaling natahimik si Tyrone. Nanginginig ang kamay. Nag-aalangan na magsalita.
Ngunit nang pumikit siya, muling sumagi sa isip niya ang pagmamalupit ni Danny, ang pangaagaw ng lupain, ang pagyurak sa alaala ng kanilang mga magulang. Ang kuya ko pong si Danny, siya ang gusto ko magdusa. Ngumisi ang matanda, sabay abot ng maliit na sisidlan na may lamang pulang pulbos at buhok na wari sa tao. Kung yan ang nais mo, sundan mo ang aking ituturo. Ngunit tandaan mo ang daang tatahakin mo ay hindi na mababalikan pa. Kapag nagsimula ka, may kapalitang lahat. Naramdaman ni Tyrone ang malamig na hangin na dumampi sa kanyang balat at sa kaloob-looban. Alam niyang binuksan niya na ang pinto patungo sa isang madilim na hindi lubos maisip. Pinaupo ng matanda si Tyrone sa gitna ng sahig, sa loob ng bilog na nakapinta gamit ang itim na uling. Sa paligid nito, nakapwesto ang mga itim at pulang kandila at kapag kinukumpas ng matandang babae ang kamay, lalong tumataas ang tensyon sa buong lugar. Sa harap niya inilatag ng matanda ang isang manika na yari sa telang kupas. May nakatali dito na pula at itim na sinulid. Dahan-dahan niyang inilabas mula sa isang lumang sisidlan ang pulang pulbos, ang isang maliit na bungkos ng buhok. Ito ang hibla ng pagkatao ng iyong kapatid. Sa oras na isama ito sa ritual, mararamdaman niya ang bawat sumpa at paghihirap na tatahakin ng kanyang katawan. Walang ligtas, walang takas. Nanginginig ang kamay ni Tyrone habang pinagmamasdan ang ginagawa. Ang bawat galaw ng matanda, tila isang balaraw na tumatagos sa kanyang konsensya. Totoo po ba talaga to? Paano kung hindi gumana? Baka ako ang tamaan. Baka hindi siya ang tamaan. Tumitig ng diretsyo ang matanda. Animoy isang ahas na handang dumagit. Ang tinig nito, malamig, walang emosyon, nakakapanlumo. Kung nag-aalinlangan ka, umalis ka na. Ang takot mo ang siya magpapahina sa bisa. Ngunit tandaan mo, wala nang hustisyang makukuha sa mundong ginagalawan nyo. Kung nais mong gumanti, kailangan mong lunukin ang sariling takot. Magpalamon ka sa iyong galit. Isa lang ang tiyak. Kapag ito'y nag-ugat, hindi na siya makakatakas kailanman. Hindi sumagot si Tyrone. Sa halip na pakuyom siya ng kamo. Pilit pinigilan ang luha. Ang katahimikan niya ang naging kasunduan. Tumango siya bilang tanda ng pagsang-ayon. Isang pagbibenta ng kaluluwa. Ngumisi ang matanda. Isang mapanglaw na ngiti na hindi umabot sa mga mata. Sinimulan ang orasyon. Habang inuusal ang mga salita na hindi maintindihan, tila mga lagaslas ng tubig sa sementeryo, dahan-dahang ipinahid ang pulbos sa mukha ng manika at saka itinusok ang buhok sa ulo nito na parang karayom sa unan. Kasunod, kinuha niya ang isang maliit, maitim na alupian mula sa isang garapon. Dahan-dahan itong inilagay sa dibdib ng manika bago tinalian ng sinulid na pula. Tinatakan ang sentro ng kaparusahan. Nang sandaling iyon, biglang bumulusok ang lamig sa loob ng kubo. Para bang may butas na nagbukas sa ilalim ng lupa kahit sarado ang lahat ng bintana. Naramdaman ni Tyrone ang bigat na dumagan sa dibdib at ang buhok sa kanyang batok. Tumindig ng maramdaman ang malamig na hininga na dumaan sa kanyang likuran. Tapos na. Simula sa paglubog ng araw na ito, bawat hininga ng iyong kapatid ay magiging pag-aalinlangan. Bawat gabing lilipas, unti-unting mararamdaman ang sakit na ikaw ang nag-utos. Ito ang hatol na hindi na mababawi. Napatingin si Tyrone sa manika
ang manikang may alupian. At doon niya naramdaman ang halo ng lumbay at paglaya. Takot. Dahil batid niya, nakapasok na siya sa mundong madilim. Hindi na siya simpleng tao. Kaginhawaan dahil sa isip niya, may hustisya na sa wakas. Kahit na ito ay nabahira ng dugo at sumpa. Matapos ang ritual, inuwi ni Tyrone ang isang mabigat na katahimikan sa sarili. Kahit pa ang matanda, nagsabing tapos na ang proseso. Hindi niya maiwasang kabahan at magduda. Buong magdamag, hindi nakatulog si Tyrone. Paikot-ikot sa higaan. Hinahabol ng tanong kung may mangyayari nga ba o baka nabiktima lang siya ng isang mapait na panlilinlang. Kinabukasan, isang balita ang kumalat sa baryo na parang mabilis na lason. Si Danny, na noon ay nasa bayan para ayusin ang negosyo, bigla na lang nawala sa wisyo. Ayon sa kanyang mga tauhan, habang nakikipag-usap sa mga kasosyo, bigla na lamang itong napahawak sa tiyan na parang inaararo. Napaluhod. Nagsuka ng itim na dugo. Ang buong akala ng mga tao ay inaatake ng matinding sakit. Ngunit nang dinala sa ospital, ang mga doktor ay blanko. Walang makitang malinaw na sani. Wari may puwersang hindi maipaliwanag ang nagpapahirap sa kanyang laman. Samantala sa bahay, natigilan si Tyrone nang marinig ang balita mula sa isang kapitbahay na nagmamadaling dumaan. Nabalita mo na ba? Si Danny, halos mamatay na kanina ang sabi ng doktor. Namutla ang mukha ni Tyrone. Biglang bumalik sa isipan niya ang eksenang pinahid ng matanda ang pulang pulbos sa manika at ang itim na alupihan sa dibdib nito. Diyos ko, totoo nga. Nagsimula ng sumpa. Imbis na lungkot ang maramdaman, may kasamang makamandag na katarungan ang humagod sa dibdib. Parang sa unang pagkakataon, nakikita ni Tyrone na bumabagsak ang kapatid na minsang itinuring na makapangyarihan at hindi matitinag. Subalit sa gabing yun, habang nakaiga siya, hindi mapalagay. Ang payapa ng gabi ay napalitan ng katakot-takot na mga ingay. Naririnig niya sa labas ng bintana ang tila pagaspas ng malalaking pakpak ng mga insekto. May mga sunod-sunod na yabag na parang gumagapang sa labas ng kanyang silid. Ang ingay na wari may ritmo, parang may nagbabantay. Nang sumilip siya, walang tao o hayop. Ngunit ramdam niya ang matinding lamig na pumapasok sa loob ng kanyang silid na parang may dumaan na hindi nakikita. Sa gitna ng pahinhinig, bumalik sa isip ni Tyrone ang babala ng matanda. Ngunit ngayon, parang narinig niya ito sa kanyang tenga. Malapit at nagbabalat kayo. Kapag ito'y sinimulan mo, anak, hindi lang siya ang tatamaan. Ang sumpa ay tulay. May kapalit ang lahat. Wika ng boses sa kanyang isipan. Napalunok si Tyrone. Napakapit ng maigpit sa dibdib. Sa mismong lugar kung saan inilagay ng matanda ang alupian sa manika, hindi niya alam kung masaya ba siya sa epektong ganti o nagsisimula na siyang mangamba sa sariling kaluluwa na tila unti-unti nang kinukuha bilang bayad. Ang hustisya ay natamo, ngunit ang kapayapaan ay tuluyan ding nawala. Lumipas ang ilang araw matapos ang unang pagsuka ng dugo ni Danny. Sa una, akala ng lahat karaniwang karamdaman lamang ito. Isang epekto dahil sa matinding pagtatrabaho. Ngunit habang tumatagal, lalong lumalalim ang hiwaga sa kanyang kondisyon. Sa opisina habang nakaupo at pilit na nagsusuri ng papeles, bigla siyang napahinto. Isang matinding kate ang kumalat sa kanyang mga braso, parang may libo-libong karayom na tumutusok. Nang tignan ng balat,
Nanlaki mga mata ni Danny. May maliliit. Itim na insekto ang gumagapang. Naglalakbay sa ilalim mismo ng kanyang balat. Parang mga ugat na gumagalaw. Diyos ko, ano ba to? Ano ba nangyayari sa akin? Hinampas niya ng paulit-ulit ang sariling balat. Pilit na pinipisa ang mga insektong tanging siya lang ang nakakakita. Hindi ito nasisilayan ng mga tauhan niya. Sir, ayos ka lang ba? Wala naman kami nakikita eh. Baka pagod lang kayo. Wala kayong nakikita. Naririnig ko nga yung gapang nila oh. Naririnig ko, nasa laman ko. Muli siyang dinala sa ospital. Kaso nga lang, ang mga pagsusuri ay malinis at perpekto. Walang makitang palatandaan ng karamdaman. Tila ang sakit ay nasa isang dimensyon na tanging si Danny lamang ang nakakaranas. Samantala sa baryo, nababalot ng kumukulong kaba si Tyrone. Habang nasa tindahan ng isang kaibigan, narinig niyang pinag-uusapan ang kalagayan ng kapatid. Alam nyo ba kung ano-ano daw yung nangyayari kay Danny? Nakita ng uod, mga iba't ibang insekto. Ay nagdideliryo na yon. Napakuyom ng maigpit ang kamao ni Tyrone. Sa isang banda ramdam niya ang mapait na ginhawa. Nakakabawi siya. Ang kanyang utos ay mabilis na sinusunod ng itim na ritual. Ngunit sa kabilang banda, nagsisimula ng mangamba si Tyrone. Hindi ito ang simpleng hustisya na kanyang inakala. Ito ay pagpatay. Ang pagdinig ng detalyadong paghihirap ni Danny, nagpapabigat sa kanyang konsensya. Na parabang ang bawat galaw ng mga insekto sa balat ni Danny, sumasalamin sa mga yabag ng itim na alupian sa kanyang isipan. Gaano kaya katindi yung parusa kapag nalaman nila yung katotohanan? Magagalit ba sila sa akin? Ang katarungan ay natatamasa, ngunit ang presyo nito ay patuloy na tumataas. Nararamdaman ni Tyrone na hindi lang ang kanyang kapatid ang unti-unting kinakain ng sumpa. Nang gabing yun, muling sumagi sa isipan niya ang babala ng matanda. Hindi siya nakatulog. Sa bawat sulyap niya sa bintana, may naririnig siyang mga alulong ng aso. Tila senyales ng presensya na hindi nakikita. Hanggang sa panaginip, hindi siya tinantanan. Nakita niya si Danny na nakatali sa upuan. Umiiyak. Nilalamon ng napakaraming ipis at alupian. At sa likod ng anino, naroon ang matandang babae. Nakatingin sa kanya. Nakangiti. Tandaan mo, ang lahat ng sumpa ay may kabayaran. Hindi lang siya magdurusa. Nagising si Tyrone na basang-basa sa pawis. Nagulat siyang may patay na ipis sa mismong dibdib niya. Isang malakas na sigaw ang lumabas sa bibig ni Tyrone. Dali-dali siyang tumalon mula sa kama. Ang puso'y tumitibok ng mabilis. Pilit niyang pinagdikit ang dalawang kamay. Nanginginig habang pinupunasan ang noo at likod na basang-basa ng malamig na pawis. Hindi. Hindi to totoo. Bulong niya sa sarili. Pilit kinukumbinsi na isa lamang itong masamang panaginip. Ngunit nang makita niya ang patay na ipis na nasa sahig, na nooy nakadikit pa sa kanyang damit, lalo siyang sinakop ng kilabot. Ito na ang hudyat. Ang sumpa ay hindi lang tumama kay Danny, kundi maging sa kanya. Ang kaligtasan niya ay kapalit ng pagdurusa ng kapatid. Kinabukasan hindi na nagaksaya ng oras si Tyrone. Kahit nanginginig ang buong katawan, nagmadali siyang magbihis, nagtungo sa bahay ni Marlon. Habang nakaupo sa karaniwan nilang tagpuan, inilabas si Tyrone ang lahat ng damdamin. Pinaliwanag ang pagpunta sa mambabarang, ang ritual, ang babala, maging ang ipis na natagpuan niya sa kanyang dibdib. Tahimik lamang na nakinig si Marlon. Nang matapos si Tyrone, napabuntong hininga ito.
Pare, sinabi ko na sa'yo, di ba? Mabigat ang kapalit ng ganyang desisyon. Nagpadala ka sa galit mo eh. Hindi mo na kailangan magdusa pa. May isa pang paraan para matapos yan. Puntahan mo uli ang matanda. Siya lang ang makakapagbalik ng lahat sa dati. Pero maging handa ka. Baka humingi siya ng mas mabigat na kapalit kaysa sa lahat ng yaman ni Danny. Kinabukasan bit-bit ang kaunting ipon. Bumalik si Tyrone sa kubo ng matandang mambabarang. Sa muli, hindi niya kailangang magsalita. Nandito ka na naman, anak ni Pedring. Hindi ka na ba makatulog? Ramdam mo na ang aking babala. Pakiusap po, itigil mo na. Hindi ko na kaya eh. Nais ko nang bawiin ang sumpa. Kunin mo ang lahat ng ari-arian ko. Kahit yung lupa, kahit ang buhay ko, ibibigay ko. Basta wag lang si Kuya Danny. Ang ganti ay hindi tulad ng isang bagay na binibili. Merong 3 kondisyon na kailangan para mapalaya ang iyong kapatid at mailigtas ang sarili mo. Una, kailangan kong makita ang tunay na pagsisisi sa iyong puso. Pangalawa, kailangan mong makahanap ng isang peraso ng damit ni Danny na hindi pa nalalabhan simula nang mangyari ang sumpa. Pangatlo, kailangan mong harapin si Danny at humingi ng kapatawaran. Kailangan mo itong gawin ng buong puso. Sabihin sa akin ang kanyang tugon. Kaagad tumungo si Tyrone sa bahay ni Danny na ngayon ay halos hindi na lumalabas. Natagpuan niya ang kapatid na nakaiga sa kama. Sobrang payat. May mga pasa sa balat dahil sa paulit-ulit na pagkalmot. Nakita ni Tyrone ang matinding sakit sa mata ng kuya. Isang sakit na siya ang may gawa. Hindi nagtagal, nakahanap si Tyrone ng maruming t-shirt. Bit-bit ang damit. Umupo sa tabi ng kuya. Kuya, patawarin mo ako. Ha? Patawarin saan? Sa lahat ng sama ng loob. Galit sa kapanghusga. Hindi ko man maipaliwanag sa ngayon pero patawarin mo ko, kuya. Tinignan siya ni Danny. Namumugto ang mata. Hindi ko maintindihan, Tyrone. Ako may kasalanan sa'yo. Ako ang humahabol sa kayamanan. Kung may dapat magpatawad ako dapat ang humingi nun. Kahit ganito ang kalagayan ko, gusto ko malaman mo. Pinapatawad na kita, bunso. Kahit kailan, hindi ako nagtanim ng galit sa'yo. Sabi mo nga, mas mahalaga ang pamilya kaysa sa ibang bagay. Sa mga salitang iyon, naramdaman ni Tyrone ang malaking bigat na inalis sa kanyang dibdib. Pumatak ang luha, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa tunay na pagsisisi at pagmamahal sa kapatid. Pagbalik ni Tyrone sa kubo ng matandang babae, dinala niya ang gamit ni Danny. Pinaliwanag ang kanilang usapan. Sapat na, Tyrone. Nakita ko ang katapatan. Ang tunay na kapatawaran ng pinakamabisang pananggalang laban sa itim na salamangka. Kinuha ng matanda ang t-shirt at ang manika. Sa huling orasyon, pinunit niya ang manika. Ang alupihan na nakatali dito, binalik sa garapon. Pagkatapos binalot niya ang natirang peraso ng manika at iba pang gamit sa t-shirt. Ibalik mo ito sa bahay ng iyong kapatid. Ilagay mo sa isang lugar na hindi niya makikita. Sa loob ng 3 araw gagaling siya. Pero tandaan mo, Tyrone, ang sumpa ay hindi tuluyang mawawala. Nakatago lang yan. Nag-aantay. Kapag muling umiral ang kasakiman ni Danny o umiral ang galit sa puso mo, babalik ang sumpa. Ang katahimikan at pagmamahalan ang tanging panangganyo. Lumipas ang 3 araw. Tuluyan ng gumaling si Danny. Hindi niya maalala ang nangyari. Ang tanging nasa isip niya, pagod at stress sa negosyo. Ngunit ang pag-uusap nila ni Tyrone ay nanatili sa puso. Dahil sa matinding pagsubok, nagpa siya si Danny na magbago. Ipinamahagi niya ang ilan sa mga lupain na tindahan. Nagkaroon siya ng mas maraming oras sa pamilya.
Nakita niya ang tunay na halaga sa mga salita ni Tyrone. Hindi sukatan ng tagumpay ang diploma o yaman, kundi ang malasakit at dedikasyon sa pamilya. Ibinigay niya kay Tyrone ang isa sa mga titulo ng lupain na tinangka niyang kunin bilang tanda ng taos-pusong pagsisisi. Maging si Mencio ng makauwi, nagulat sa pagbabago ng mga kapatid. Sa huli, natuto silang tatlo ng isang malagang aral. Ang tunay na mana ay hindi lang lupain o yaman, kundi ang pagkakaisa ng pamilya. Si Tyrone ay nanatili sa kanilang baryo, kasama ang lupain at maliit na tindahan. Ngayon hindi na siya nag-iisa. Madalas na siyang dinadalaw ni Danny at kapag umuwi si Mencio, hindi na mga imported na tsokolate ang dala, kundi ang mas mahalagang alaala at oras para sa kanila. Sa bawat sulap niya sa bahay ng kanilang magulang at sa bawat ngiti ng mga kapatid, nakita niya ang liwanag ng pagmamahalan, mas makapangyarihan kaysa sa anumang sumpa o barang. Kaya naman sa isipan ni Tyrone, tunay bang masama ang mambabarang o ito ay nagdala pa ng kabutihan? Kundi dahil sa pinamalas niyang lakas, hindi magkakayos ang pamilya, hindi matututo ang magkakapatid. Kaya ang tanong niya para sa ating mga kabayan, sa palagay ninyo, masama ba ang matandang mambabarang o hindi? Naway ibahagi niyo mga kabayan sa ating comment section ang sagot. Maligaya naming babasahin yan. Maraming salamat. Depensa sa lahat ng uri ng sumpa na may kasamang rebuelta o balik-sumpa. Ito ang Marahuyo Bracelet. Napakarami ng natulungan ng Marahuyo. Mula sa pagbibigay ng ginhawa sa nararamdamang sumpa at pagbabalik ng sumpa sa mga taong nang biktima sa kanila. Kung isa ka sa mga taong nabiktima ng kasamaan at kailangan mo ng proteksyon, subukan mo ang Marahuyo Bracelet. Kung interesado ka, i-search mo lang ang shop ng Lika Merchandise Marahuyo Bracelet. Mag-ingat sa mga scammers.